Good day mga ka-Ergan. Nueva Vizcaya Ergan Shooters na naman mga kaibigan. By yours truly, Sans Baltasar. So, ano meron ngayon sa video natin ngayong araw? Ipapakita ko lang naman, ipiplex lang naman natin yung ano yung mga ginagawa natin sa ating mga pellet. So, video na to pwedeng gawin din sa mga slug. Pwede rin si slug tulad ng nandyan po, slug yan. Pwedeng gawin or anong projectile na prefer ng inyong unit. Okay, yung nasa table mga ka-Ergan, isa po siyang isa tong resizer. Maraming nabibili yan sa online platform like Lazada, any Shopee or any legit seller. Meron tayong isang weighing scale. Weighing scale na masasabi kong maganda naman ang reputation. Isa siyang dry fit. And okay naman yung mga reviews nila sa mga YouTube na nakikita rin nating iba dyan. Not unlike sa isang nabili ko noon na baka magkakamali rin kayo. Sineshare na natin para hindi rin kayo magkamali at gagastos pa kayo. Sayang pera natin ito. May nakikita kayong ganito sa mga Lazada online. Meron din kang nakikitang mga Ergan shooters na nagpapakita na winay-way nila yung kanilang mga projectile. Okay naman pero hindi siya ka-precise o kung precision yung gusto ninyo. Hindi ito advisable. Much better na hindi naman magkalayo actually ang presyo na yan at nang nakikita nyo rito. Mas mahal nga lang konti itong isa pero mas precise itong isa. Mataas ang kanyang precision pagdating sa weighing o pagkilo ng ating Ergan. Ergan, I should say Ergan projectile nga pala. Ngayong araw, nag-resize ako, nag-weigh ako ng 3 box. So, ayan na yung 3 box. May section ng mga yan. Tapos, oops, may isa dun, oh. Ano kaya yan? Okay, sige. Paano nga ba yung usually na ginagawa ko? Mostly ginagawa rin ito ng mga competitive shooters, mga long range shooters, mga extreme long range shooters. Kailangan kasi yung mga to mga ka-Ergan. Or kahit naman sa hunting, pwede rin naman. Okay? Sa akin lang, ang ginagawa ko ay ito. Okay, una, resize natin mga kaibigan. Ito, may resizer tayo. Pero bago tayo pumunta sa resizer na yan, kaibigan, puputok ka muna. Mag-tuning ka. Kasama kasi sa tuning yung pag fine-tune natin ng ating unit, yung head size. Okay. 5.5, 5.4, 5.6. Parang ganyan lang ang mga yan. Pero malaki ang epekto. Mas nagiging tight yung shot groups mo pag nakuha mo. So kung nakuha mo nung resize na gusto ng head ng yung unit, kunwari 5.5 or 5.4, kung may nakabili kang ganito, pag tinagos mo yung pellet na ganyan at lumabas dito sa kabila, ayun, dyan, mination mo ng caliper is 5.5 at yun naman ang gusto ng yung Ergan, wow, di ba? Okay, 5.5, alam mo na. So ang gagawin mo na sa resizer, every resize, shoot, tagos. Okay, yung sinasabi nating full resize. Meron din naman minsan yung half resize. Dito lang sa kalahati, tusok mo ganyan, i-adjust mo tong rod na to para maging stopper. Then ibabalik mo rito, tutusukin mo rito para lumabas yung pellet. Meron din ganun, half resize. Depende sa gusto na head size ng iyong unit mga kaibigan. So ayan, nakuha mo na. Ito nga yung gusto ng pellet mo, yung resize na full. Okay, nagwa 1 hole yan. Kaso ang problema natin, okay, so ito, considering na yung unit mo is na-tune na po mga kaibigan, yung pumuputok ng groupings na ganyan, 1 shot, 2 shots, 3 shots, ganyan po siya. Kunwari ganyan, 2 shots, nagwa 1 hole, 3 shots ganyan. Okay,
tapos biglang pumuputok guys, biglang nagkaroon ng tenga ganyan, dito pumasok yung isang bala, then babalik na naman dito, minsan dito na naman. So nagkakaroon ng tenga yung original size or original pinapasukan ng yung pellet, kunwari sa shot group mo. Okay, shot group, yan, nagkakaroon siya ng parang tenga-tenga, mga ganyan mga kaibigan. So para mas ma-fine tune mo pa yan, ang ginagawa ko, so ayan, resize ko yan. Ang ginagawa ko yan is tinitimbang ko, wini-weigh ko yan mga kaibigan. So una, ano ba yung unang ginawa natin? Sinelect mo yung gusto ng unit mo na head size. Ngayon nakuha mo, nagkaka-groupings ka ng ganyan sa 25 meters at 25 meters, di ba? Ngayon, namumblema ka, may ganyan-ganyan, may mga tenga-tenga. Susunod na gagawin mo is i-weigh mo yan, kaibigan. So sunod is weighing. Yan, sunod na yan is weighing. Ito, ang pagkuha naman yan is weigh mo, mag-weigh ka ng iba't ibang pellet. Kukunin mo yung numbers na, kunwari dito 18. Meron kasing 18.5, 18.6, 18.4, iba-iba yan, iba-iba sila, ba? Then ngayon ikikilo mo yan, then i-by-group mo sila, i-grupo mo. So gumawa na ka na ng sarili mong graph or ganyan kung paano mo sila i-group. Kunwari ganyan yung lumabas sa bawat kilo mo, randomly nagkikilo ka ng yung pellet. Kunwari ganyan yung lumabas, so ganyan mo iba-bracket na ngayon kung saan mo ipapasok sa grupo. Kunwari yan, ipapasok ka sa grupo na 18.6 ang bigat. O yan ang grupo na niya. Okay, yan. So nag-set ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups yan. 5 yung grupo. So magre-ready naman ako ng 5 tin can kung saan ko sila isushoot. Okay, papasok. Okay? And then, ayan na. Isa-isahin mo yan. Resize, then weigh, resize, weigh, hanggang makuha mo yung grupo nila. Okay? Kung eto, nakikita nyo tong 5 na yan, 8.6 yan, 8.5 yan, 8.4, 3, then 1. Wala pong naging 2. Lahat ng 3 box na yan, wala pong naging 8.2. 8.3, 8.1, tapos mayroong nag-iisa rito na 8.18. Kulang-kulang 18 grains. Papakita ko sa inyo sa malapitan. O yan. Okay, marimay yung kamay natin. Pasensya na. Medyo parang may deformity. Parang kulang-kulang yung height niya. So, ito, iba. Masyadong iba ang magiging result ng patama mo dyan. So, ayan, nagrupo ko na sila. So, sa 3 box na yan, nagrupo ko na sila. So, ito na, ibubukod ko na to. Every time na puputok ko, ito lang ang ginagamit ko. Then, pag puputok ko, ito na naman. Kasi ito magkaiba. O lalo na ito at dyan, magkaiba yung site or zero mo nyan. Kunwari dito, naka-zero ako mismo sa dot ng ating center crossline ng reticle or sa floating dot ng ating reticle. Pag ito binala mo, pinutok mo, tatabi konti or ilalayo na sa floating dot na naka-zero dito. So, ibig sabihin, magsa-site in na naman ako para lang may dead center ko or may lagay ko sa floating dot ng aking reticle or may sentro ko yung patama ko dito sa drains na to. Konting-konti lang, point lang yung usapan natin dito maka-ergan, pero malaki na pong epekto niyan sa muzzle velocity ng ating ergan or yung tinatawag nating FPS. Ibig sabihin, kung iba-iba, hindi consistent, ibig sabihin, iba-iba rin patama. Kasi nga, sabi nga natin, consistency is accuracy. So, ayan yung mga ginagawa ko mga kargan pag naglo-long range ako, pumupunta ako ng hunting,
or kung nag-plinking lang ako. Meron pang karagdagan po rito minsan is yung ang ginagawa nila is yung lubrication. Lube. So naglo-lube din ng mga iba. But before lube, kailangan i-degrease nila yan. Nagdi-degrease sila. Hinuhugasan muna niyan, dinidegrease nila yung impurities ng ating mga pellet, and then saka na naman nila lalagyan ng lubrication na gusto o nasubukan nila sa kanilang barrel. So ibig sabihin, kung hindi pasado sa iyo yung lubrication na ginawa ng maker, pwede mong palitan, linisan, degrease mo, palitan mo ng magandang at gustong-gusto na yung barrel na lubricant. Okay? So, hope nakuha nyo. I-recap lang natin. Una is yung head size. Napakalaking epekto po niyan sa accuracy and consistency ng ating patama. Hanapin mo yung head size na gusto mo, then yun na ang gamitin mo. Pangalawa is weigh mo. I-kilo mo. Gumamit ka ng magandang weighing scale para yung highly precision talaga ang kunin mo. Para ma-weigh mo talaga yung pinakagabuhok na bigat. Mapag-difference mo, mapag-grouping mo ganyan, o tumbok-tumbok mo ganyan, mapag-paction mo ganyan na tamang-tama talaga. Hindi yung ganito, kasi pag itong ginamit mo, halos magkakaparehas mo yung grains ng mga yan, hindi mo sila mapag-hihiwalay actually pag ganito. Okay. And additional sa mga ginagawa ng iba is talagang huhugasan nila yan. Hugasan nila ng degreaser. Hugasan nila ng degreaser, then saka nila ilulub. Sariling lubrication na na-discover nila na maganda sa isang unit nila. Subukan ko yung lubricant na yung ginagamit natin sa sasakyan na ATF, yung sinasabing ATF. Nasubukan ko rin, pero as of now, maganda naman yung pinagkakuhanan na natin ng ating mga pellet. Mayroon na yung lubrication. I-check mo na lang. I-check mo na lang kung okay naman yung pagkalub, and then yun na. Ganun lang naman. And syempre, dadagdag na lang natin sa last, ika-apat is syempre yung physical appearance. Physical appearance. Syempre naman mga kaergan. Yung physical appearance yan, kung nakita mo ng yupi, inayos mo yung skirt, pinasok mo sa resizer, naging magandang itsura, kinilo mo, ilipat mo na, ibang group naman yan, ibang batch naman yan. So kung may ibang batch, gamitin mo na lang yan pag blinking or whatsoever na gustong gawin mo, pang chrono mo lang or in any purpose na pwede mong gawin. Basta ang importante yan is hiwalay mo silang ibang batch, yung mga nayupi. As much as possible nga dapat hindi natin ginagamit kung talagang highly precision ang ating hanap. Pero dahil nga ekonomiya, sayang nga naman, edi wow, gamitin na lang natin. Okay? Hope nakapagbigay tayo ng konting insight or anong ginagawa ko sa aking pellet na ginagamit natin sa pang long range, pang hunting, pang plinking, and the rest. Ayun, salamat, Ergan.